pong sumulat, binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong pinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mapo muna po sandali. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Talapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Kamusta po? Mabuti naman po. Kamusta ang sinong nagpunta ng traslasyon? Wala po, nakakita ng Malakay. Taas ang kamay ng mga nandoon sa Luneta at sa mismong Quiapo. Baka naman nagpunta lang kayo para sa prosesyon. Pero yung misa, ang daming schedule ng misa, baka nakalimutan natin na dumalo sa misa. Pinapaalala sa atin, yung tunay na deboto ay tumatanggap kay Kristo. Hindi lang pumapasan dahil hindi naman talaga yun yung sinabi sa atin ni Kristo, bagamat hindi tayo pinipigilan, hindi tayo pinagbabawalan, pero yung sinasabi ni Kristo, tanggapin ninyo, ito ang aking katawan. Nagyayari yan o nagaganap yan sa loob ng misa. Kasi kahit anong gawin natin, magpasan tayo umaga hanggang gabi, hindi tayo nakatitiyak na mapupunta tayo sa langit sa pasanan lang. Kasi hindi lahat ng pumapasan ay tumatanggap kay Kristo. Malina po? Pero lahat ng tumatanggap kay Kristo, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Sabihin niyo nga, salita. Ang salita, nagkaroon ng itsura. Ang salita ay nagkaroon ng laman. Kaya ngayon dating ipinapahayag lang ng mga naunang mga propeta, sa pamamagitan ng Panginoon, gumagamit ng mga propeta para ipahayag ang salita, nakita ng tao at nagkalaman, at yan na yung ating tinatawag din ngayong Jesus Nazareno. Kaya maganda rin sa panahong ito na bago tayo magsimula ng ating pong paglalakbay patungo doon sa kanyang tahanan, at bago rin tayo magpatuloy ng ating pagdidibosyon, nawa mas maintindihan natin na matatapos ang araw na ito, pero ang tanong, ano ang salitang maiiwan sa ating mga isipan, sa ating mga puso, na dapat ay patuloy nating pinagninilayan. Sabi po sa ating salmong tugunan ngayon, ipinahayag na Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang salita ng may kapal, ito ang magbibigay ng sigla, magbibigay ng buhay sa atin. Matanong ko nga po, I'm sure mas madalas sa inyo, no? Madalas kayong magpasan. Madalas tayong magprosesyon. Pero kailan huling nagbasa ng Biblia ang mga deboto ng Nazareno? Uy. Sino mga may Biblia sa bahay? Mga brad, walang Biblia? Ano to, corny? Pag may Biblia, corny?
ang Nazareno, matatagpuan mo sa loob ng Biblia. Bagamat, no, sinasabi ng ibang relihiyon o ng ibang sekta, wala naman yan sa Biblia. Pero totoo rin naman, wala naman din talagang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Dahil ang Biblia ay pinagsama-samang mga karanasan, pinagsama-samang mga kwento, no, na kung paano nagpakilala ang Diyos sa tao. Pinagsama-sama hanggang sa tinawag natin itong mga aklat o ang Biblia. Pero hindi pwedeng deboto tayo ng Nazareno pero wala tayong Biblia. Hindi pwedeng deboto tayo pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya nga, gaya ng nasabi ko kanina, pagkatapos ba ng araw na ito, meron ba tayong maaalala na sinabi ng Poong Jesus Nazareno? Meron ba dito mayroong favorite verse, Bible verse, no? Si Vice ba? Meron bang talagang nananatili sa kanya na pwede niyang gamitin na sa pagkakataong ito, ano ba ang sinasabi ni Kristo? Ano ba ang sinasabi ng Nazareno sa ganitong sitwasyon? Ang choir ba natin, dahil sa kanilang kagandahang pagkanta, may naaalala ba ng mga salita ng Diyos? Mga lektor, mga nagsiserve sa simbahan. Kasi ang ating buhay, ang ating debosyon, ang ating paglilingkod, nakasentro kay Kristo. Kaya nga maging ang mahal na birhen, no, na nandyan sa inyong mga t-shirt, no, ang birhen ng Solidad, no, ano tawag ba? Solidad ba? Portabaga. Solidad, no? Solidad. Maging ang mahal na birhen, tinanggap niya ang salita. Pumasok sa kanyang pagkatao ang salita. At matapos na iluwal niya sa mundong ito, ibinahagi niya, ipinapakilala niya, at lagi niyang sinasabi, pakinggan ninyo siya. Dahil siya ang magliligtas sa atin. Nasa kanya lang ang kapangyarihan at siya ang namamagitan sa atin. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magbasa ka naman ng Biblia. Yan ang pinakamahalagang libro na dapat mayroon tayo. O ngayon, sasabihin ninyo, ang kapal kasi, no? Ang kapal eh. Okay. Nandyan dapat sa mga cellphone ninyo, nandyan dapat sa mga gadget ninyo yung app na po pwede mong i-search habang natatraffic ka, habang naghihintay ka, habang nakatunganga ka. Hindi yung scroll ka ng scroll ng kung ano-anong buhay ng may buhay, video ng may video. Bakit hindi mo buksan din? Ano ba ang mga salita ng Diyos sa araw na ito? Ano? Pagandahan lang ng cellphone. Pero lahat yan, walang kwenta kung hindi tayo dinadala niyan sa Diyos. Kasi lahat ng bagay sa daigdig na ito galing sa Diyos. Pero kung yan ay hindi mo i-acknowledge na galing sa Diyos, mapapalayo ka niyan sa Diyos. Kung ano-anong mga app, no? Mga brad, nakakapag-download ng app ng Viva Max. No? Nakakapag-upload ng kung ano-ano mga ano tawag dito? Pero bakit naduduwag at bakit nahihiya ang deboto na makita sa cellphone na mayroong salita ng Diyos dyan? Tapos pag may pasanan, ayan na, pasan. Pero ano ang sinabi ni Kristo na dapat natin tandaan? Maganda po yung karanasan sa unang pagbasa, no? Sa aklat ni Propeta Nehemias o Nehemias. Sabi doon, nang basahin ni Ezra yung kautusan, no, yung kasulatan na nagsasaad ng kautusan ng Panginoon, naiyak pa sila na marinig nila dahil naramdaman nila kung gaano sila kamahal ng Diyos na sa kabila ng kataksilan ng mga tao, patuloy pa rin nagiging tapat ang Diyos sa tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos.
Ulit, mahal ka ng Diyos kahit walang yaka. Diba? Ganun kabait ang Diyos. Ha? Kahit maloko-loko tayo, kahit matigas ang ulo natin, mahal tayo ng Diyos. At kapag naramdaman mo yan, narinig mo yan mula sa Poong Nazareno na malamang maiiyak ka rin. No, matapos mong ma-realize na grabe pala ang pagmamahal ng Diyos sa akin. At naparito ang Nazareno. No, kaya nga lagi natin, di ba, pinagninilayan yung wangis, itsura, na hanggat pasan-pasan niya yan. Hanggat nakikita mo ang larawan ng Panginoong Jesus na pasan ng krus, na nakaluhod, nagpapaalala sa atin lagi na kahit kailan, hindi tayo susukuan. Kaya nga sabi, naparito ako. Di ba? Sabi dito, naparito siya para palayain ang mga bihag, para ipangaral ang salita ng Diyos, para bigyan ng kaliwanagan ang mga nadidiliman. Hindi siya naparito para magparusa sa atin. Naparito siya para iligtas tayo. Ganyan katindi yung effort na ginagawa niya na po pwede naman, wag na nga, nakakapagod naman itong mga to. 3 taon na, 1 taon na. Na-founded ba ito? 2023. 1 taon na, pero para sa Diyos, ay kahit habang buhay, papasanin ko ang krus na ito dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Maghihintay lang din yan kung kailan natin siya mamahalin. Hindi tayo nakakatiyak na ang pumapasan ng imahe ng Nazareno, yung nakikipag gitgitan ba yung tawag dyan? No? Para lang makapasan ay nagmamahal sa Diyos. Kasi yung iba talagang, wala. Gusto ko lang makitrip. O kaya naman, kasi may hihilingin lang ako sa Nazareno. May idinadasal lang ako sa Nazareno. Pero sa Nazareno, isa lang ang malinaw. Kaya ko ito pinapasan dahil sa pagmamahal. Mahalin man ako o hindi, mamahalin ko pa rin itong mga taong ito. Tayong lahat. Wala siyang itinatangi o wala siyang itatapon, wala siyang aayawan. Para sa lahat ito. At babangon ang Nazareno, madapa man yan, mapasubasog man yan, tatayo yan para sa pagmamahal. Kaya nawa, mamaya sa pagproposisyon natin, sa paglalakbay patungo doon sa simbahan, maipagdasal nawa natin na magkaroon din tayo ng lakas ng loob na maibahagi siya sa mga taong nakakasalamuhan natin. Hindi man sa pagpasan, pero maibahagi natin ang mga salita na ibinigay ni Kristo para sa atin. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.